Nagising ang diwa ko dahil sa nararamdamang kiliti sa may bandang leeg ko. Dion, natutulog pa ako. Bumusangot ang mukha ko nang hindi niya pa rin ako tinitigilan. Good morning, ang aga-aga, pinapapak mo na ako. Tinawanan niya lang ang sinabi ko saka naglalambing na niyakap ako. Ang sweet mo, ha? Panay kasi ang lambing niya, kagabi pa siya. Sa'yo lang ako sweet, at sa'yo lang ako naglalambing ng ganito. Talaga, oo nga kahit nga sa mga magulang ko ay hindi ako malambing. Bakit naman? I don't know, basta ang alam ko, once a year lang ako naglalambing sa kanila. Kaya kapag ang isang Dion Villarama ang naglambing, pati demonyo kikiligin. May nakita kaming hindi inaasahang bisita na mukhang kararating lang. Ang aga-aga, nandito ka agad, anong sadya mo rito, Elton? Sinadya kong maaga ko para makasabay sa pag-breakfast nyo. Kung ganoon, kumain na muna tayo. Nang makarating sa dining room ay tumulong ako sa mga maid sa paghahanda ng kakainin namin nila Dion. Thank you po, pagpapasalamat ko sa mga maids na tumulong sa akin sa paghahanda ng pagkain, ako naman ay naglakad na patungo sa katabing upuan ni Dion. Uupo na sana ako nang hatakin niya ako, kaya ang nangyari ay sa kandungan niya ako napaupo. Ang aga, ligawan agad, naramdaman kong nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya, aalis na sana ako mula sa pagkakaupo. Pero hindi niya ako hinayaan, ipinulupot niya ang braso sa bewang ko. Stay, inayawan kasi siya ng nililigawan niya, kaya yan ganyan, bitter. Hoy, what a Joe, hindi niya ako iniwan, nag-text ka sa akin kanina tungkol doon, kaya sigurado akong iyon ang ipinunta mo rito. Ang harsh mo talaga, Dion, tanging nasabi ni Raiko na parang isang batang natalo ng kalaro sa asaran. Kinuha niya ang panyong pamunas sa bibig at saka inilagay sa hita ko. Masyadong maikli ang short mo, kita na ang legs mo. Hindi yan maikli, sige, landian pa, kita na ngang sawi yung isa dito. Ano ba ang problema mo, ha? Ang kapatid mo, inayawan ka agad. Naalala ko ang napag-usapan namin ni Berna kahapon. Masyado kang maloko sa buhay kaya baka inayawan ka. Maloko lang ako, pero seryoso ako sa kanya. Lalo na sa nararamdaman ko para sa kanya. Bakit ako? Hindi niya magawang mahalin. Kung ang pagiging maloko ko ang problema niya. Kaya kung baguhin sa sarili ko, ang mali lang naman sa akin ay masyado akong happy-go-lucky na tao. At bakit nadamay ako dyan? Anong meron sa leeg ko? Dion, parehong nagtawanan ang dalawang magkaibigan na to dahil sa sinabi ko. Mga buwiset kayo? Ikaw, hindi kita ay lalakad sa kapatid ko. Ipaglalayo ko kayo. Nakakainis ka, hindi mo man lang sinabi sa akin, paano yan, baka nakita ito ng mga maids nyo kanina, baka iba ang isipin nila. There's nothing wrong about that, ako naman ang may gawa niyan. Kahit pa, nakakahiya, tapos nakita pa ni Elton, hayaan mo siyang mainggit. Hindi ako maiingit, dahil hindi ko gawain yan, Dion, ang mga babae kasi ang gumagawa sa akin ng ganyang bagay. Walang gumagawa sa iyo ng ganito. Elton, meron kaya, hinahahol pa nga ako ng mga babae. Aso lang ang humahabol sa iyo Elton, aso lang, okay. Meron nga sabi, pareho kaming natawa ni Dion sa itsura ni Elton, mukhang nalugi siya na hindi mo moari, hindi na rin may pinta ang pagmumukha niya. Araceli, anong sinasabi ng mga lalaki kapag nababusted? Ano, Eddie, halika na, si Dion ba talaga ito? Last mo na yan, Dion? Oo, kaibigan kita, pero di ko kakayaning ganyan ka palagi. Hindi ba nakakatawa yung joke ko? Kumain na lang tayo. Tatawa-tawa ka riyan, sigurado namang luluha ka mamaya kapag lasing na lasing ka na. Paano mo nasabi? Teka, oo nga pala, gawain mo yun. Gawain niya yun, parang may pumipiga sa puso ko sa mga naiisip, nang makita kong umiyak si Dion nang dahil sa akin, labis na akong nasaktan. At ang isipin na gawain niya yun dati, parang di ko kakayanin. Masyado ko nang nasaktan si Dion sa mga nagdaang taon, tapos ngayon, may balak na naman akong saktan siya sa plano kong pag-alis na naman. Oops, sorry, humigpit ang yakap ni Dion sa akin, wala kang dapat ika-sorry, hindi ko naman ikinakahiya yun. Elton, walang masama kung iiyakan ng lalaki ang babaeng mahal niya. Pwede ka ba mamaya? Kailangan ko ng kainuman at kailangan ko rin ng taong mang-aasar sa akin kapag umiyak na ako.
Nakaramdam ako ng awa kay Elton at pagka-guilty. Pakiramdam ko kasi, ako ang may kasalanan kung bakit ganoon ang takbo ng utak ni Berna, pero alam kong wala akong magagawa sa desisyon ng kapatid ko. Imbes na magpakalasing ka at iyakan siya, suyuin mo na lang, if you really love her. Then, do everything just to get her. Huwag mo nang hintayin pa ang pesteng tadhana na yan ang gumawa ng paraan para maging sayo siya. Paano kung hindi kami ang nakatadhana para sa isa't isa? E di ipilit nyo, kung ako, nakaya ko, siguradong kaya mo rin, pero alam kong mahihirapan ka, dahil mahirap makuha ang puso at pagmamahal ng isang moralde. Gagapang ka muna sa hirap, iiyak ng ilang balde ng luha, uubos ng ilang case ng alak, at kung ano-ano pang paghihirap, but it's all worth it, believe me. Noon, para sa akin ay isang kabaliwan ang pinaggagawa mo nang dahil kay Araceli, napipikon na nga ako sa'yo noon, pero hindi ko alam na mararanasan ko rin pala yun, at sa kapatid niya pa mismo. Mukhang talagang problemado siya dahil sa kapatid ko, ako ang nahihirapan sa sitwasyon nila. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako naman ang dadamay sa'yo, sasama sa'yo para magpakalasing, maghahatid sa'yo sa bahay niyo kapag hindi mo na kayang maglakad pa dahil sa sobrang kalasinggan, at kung ano-ano pa, basta't walang sukahan. Tama na, naiiyak na ako rito, Dion, ang drama natin, napuno muli ng tawanan ang dining room dahil sa sinabi ni Elton. Kumain na nga lang tayo, lumalamig na ang pagkain. Matapos naming kumain, nagpaalam sa akin ang dalawa at magkakaroon lang daw sila ng usapang lalaki, hindi ko na sila pinakialaman pa at pumayag na lang. Alam ko kasing kailangan ni Elton si Dion ngayon, kailangan niya ng kaibigang dadamay sa kanya. Thank you, Araceli, huwag kang mag-alala, ibabalik ko agad sa'yo si Dion. Tanging ngiti at tango na lang ang itinugon ko kay Elton, si Dion naman ay lumapit muna sa akin at hinalikan ako sa noo. Babalik agad ako, sasamahan ko muna siya, he needs me. Okay, mag-iingat kayo kung saan man kayo pupunta o ano man ang gagawin nyo, okay? Dahil wala si Dion, inabala ko muna ang sarili, umakyat ako sa kwarto namin at naisip ang linisin ito, at nang matapos sa paglilinis, naligo na ako upang ang sarili naman ang linisin. Saktong paglabas ko ng bathroom ay bumungad sa akin si Daphne. Halos mapatalon ako sa gulat nang makita ko siya. Anong ginagawa mo rito? Sino ba naman ang hindi magugulat kung bigla na lang siyang susulput dito sa kwarto namin ni Dion? Napatigil siya sa kanyang ginagawa nang marinig ang boses ko. Bamaling ang tingin niya sa akin. Araceli, bahagyang umawang ang bibig ko nang makita ko ang itsura niya. Nangingitim ang ilalim ng mga mata niya at ang labi naman niya ay parang namumutla. Malayo ang itsura niya ngayon sa natural niyang itsura. Parang may sakit siya ngayon na hindi mo moari. Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Napatigil ako sa pagtitingin sa kanya nang makita kong nakatingin lang siya sa akin. Siya naman ay inalis sa akin ang tingin at ibinaling ito sa tinitingnan niya kanina, ang isang karton na punong-puno ng litrato namin ni Dion. Kagabi kasi matapos ang pag-propose sa akin ni Dion, ang lahat ng litrato na nakakalat sa likod ng mansion ay tinipon ko at inilagay sa isang carton, balak kong itago ang mga ito. Sorry kung pinakialaman ko yun, I was just waiting for you to come out from the bathroom when I got bored, and I saw this kaya tiningnan ko, kahit ang boses niya, kakaiba, matamlay. Anong nangyari sa'yo, Daphne? May problema ka ba? Bigla na lang siyang umiyak sa harapan ko. Dali-dali ko siyang nilapitan at dinaluhan, ngayon ay nasisiguro kong may problema siya. Daphne, ano bang nangyayari sa'yo? Please, tell me, nag-aalala na ako sa'yo. Napaatras ako nang malakas niya akong itinulak papalayo sa kanya. Tigilan mo na ang pagiging mabait mo sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ganito. Ano ba talaga ang problema mo, Daphne? Ikaw ang problema ko. Kung tungkol na naman ito kay Dion, di ba't sinabi ko na Seong? Ayon na nga, ayon ang problema ko sa'yo. Nabigla ako dahil sa biglang pagsigaw niya. Bakit sa kabila ng lahat ng kasamang ginawa ko sa'yo, ganito ka sa akin? Mas bumuhos ang luha niya. Marami akong ginawang masama sa'yo. Dapat hindi ka ganito kabait sa akin. Pinapabigat mo lang ang dibdib ko, at ipinapamukha sa akin na masama akong tao at wala akong kwenta. Marami akong kasalanan sa'yo,
Araceli, at hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng yon. Nakukonsensya na ako at pakiramdam ko ay mababaliw na ako kapag hindi ko pa sinabi yun sa'yo. Nakaramdam ako ng pagtataka sa mga sinasabi niya, pero mas naramdaman ko ang kabang namuo sa dibdib ko. Ano bang pinagsasabi mo, Daphne? I betrayed you, Araceli. Ako ang nagsabi kay Tito tungkol sa itinatago niyong relasyon ni Dion at ako rin ang nagsabi kay Tito na may balak kayong magtanan. Parang biglang tumigil ang mundo ko sa narinig. Ramdam ko ang matinding galit na namuo sa akin. She betrayed me. Huminga ako ng malalim at pilit na pinapakalma ang sarili, na isarado ko ang isa kong kamao sa sobrang galit na namumuo sa akin. Paanong nangyari yun, Daphne? Hindi makapaniwala sa inamin niya sa akin. Noong araw na nag-date kayo ni Dion, sinabi ko yun kay Tito kaya anabangan niya ang pag-uwi mo. Doon niya napatunayan ang sinabi ko sa kanyang may relasyon kayo ni Dion. Nagtagis ang bagang ko sa narinig, gusto kong manapak ngayon sa sobrang galit. Sinabi mo rin sa akin noon na balak niyong magtanan at isinumbong ko yun kay Tito, sinadya niyang ipaalam sa iyo na aalis siya noong araw na yun, pero ang totoo ay nandito siya sa bansa, hindi siya umalis. Hindi ko matanggap ang mga narinig, isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan ko ng lubusan, kaya hindi ko matanggap na gagawin niya sa akin yun. I trusted her. Paano mo nagawa yun sa akin, Daphne? Pinsan kita, kadugo kita, at higit sa lahat, pinagkatiwalaan kita, naging mabait ako sa'yo. Daphne, alam mo yan, ni kailanman, hindi kita pinakitaan ng masama, parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Isa siya sa mga pinagkatiwalaan ko ng sekreto namin ni Dion, lahat ng nagaganap sa pagitan namin ni Dion ay nalalaman niya, at di ko inaasahang ganoon ang gagawin niya sa akin. Pero kung tutusin, wala na sa akin yun. Nakaraan na yun. Pero ang hindi ko lang matanggap, ang ginawa niya. Sarili kong pinsan ang tremaidor sa akin at nagpahamak. At dahil saan? Ano, para sa isang lalaki. Kay Dion, bukod pa roon, maraming tao ang nadamay sa ginawa niya. Nabigla ako nang makita kong lumuhad siya sa harapan ko, pero hindi sapat para mabawasan ang galit na nararamdaman ko. I'm sorry. Masyado lang akong nasaktan noon kaya ko nagawa yun sa'yo, sa inyo ni Dion, but please, believe me, nagsisisi na ako sa ginawa ko sa inyo. Lalo na nang malaman ko ang kinahitnan noon, 2 tao ang nadamay nang dahil sa ginawa ko. Hindi sapat na dahilan yun, Daphne, at kailanman, hindi magiging sapat na dahilan yun. Kung tutuusin, mukha na siyang kaawa-awa. Pero wala akong maramdaman kahit ni Katie ting na awa para sa kanya ngayon, mas nananaig sa akin ang galit at sakit dahil sa ginawa niya. Ano, may sasabihin ka pa, may inililihim ka pa ba sa akin, hindi ka ba nauubusan ng kasamaan, Daphne? Pilit niyang pinapakalma ang sarili niya at pinipigilan ang pag-iyak niya. I need to tell you something. Malalim akong napabuntong hininga at pilit na kinokontrol ang galit ko. Baka kung ano lang ang magawa ko kay Daphne kapag nagpadala ako sa galit ko. Ano? Sabihin mo na, nakitaan ko ng pagdadalawang isip ang emosyon sa mga mata niya, tila natatakot din siya. Ano pa ang inililihim mo sa akin, Daphne? Sabihin mo na. Muling naging tuloy-tuloy ang pagbuhos ng luha niya, hindi totoong inatake sa puso si tita, hindi siya namatay dahil sa heart attack, pinatay siya, Araceli, pinatay siya. Parang nayanig ang mundo ko sa narinig, nabato ako sa kinatatayuan ko at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon sa narinig. Anong, hindi ko magawang maituloy ang gusto kong sabihin, nanginginig ang buo kong katawan ngayon. Someone killed her, Araceli, hindi agad ako nakapag-react sa sinabi niya sa sobrang gulat, paulit-ulit na may iko sa isipan ko ang sinabi ni Daphne, at habang paulit-ulit kong iniisip ang tungkol sa bagay na yun, naninikip ang dibdib ko. Kung bagong kasinungalingan na naman ito, Daphne, tigilan mo na, huwag mong idadamay si mommy dito. I'm telling the truth, Araceli, pinatay si tita, hindi siya inatake sa puso. Kung ganoon, sino ang pumatay sa kanya? Si Tito Julian. Bahagyang umawang ang bibig ko sa narinig, ilang segundo akong nanatili sa ganoon hanggang sa sarcastic kong natawa. Anong kagaguhan nito, Daphne? Ganyan ka na ba kadesperadang makuha si Dion sa akin, at pati si Dad, idinadamay mo sa mga kasinungalingan mo? Sumusobra na siya,
Hindi ko na mapapalagpas ang mga kasinungalingang pinaggagawa niya. Nilaso niya ang isip ni Dion noon, kaya ito nagalit sa akin, at ngayon, isip ko naman ang lalasunin niya para magalit ako kay Dad. Ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Please, Araceli, believe me, pinatay ni Tito Julian si Tita Rosita. Hindi niya magagawa yun, he loves mommy so much. He can't do that to her, you're just lying to me. Yes, he loves Tita, but I'm telling the truth, please naman, Araceli, maniwala ka sa akin. Shut up, malakas kong sigaw na halos ikapatid na ng litid ng leeg ko. Tigilan mo na, Daphne, sobra na itong pinaggagawa mo. Araceli, wala sa sariling napaupo ako sa sahig habang nananatili ang mga mata sa kanya. Pakiramdam ko, nanlalambot ako. Nanginginig din ang buo kong katawan sa galit. Tama na, please lang, Daphne, sinabi ko naman sa iyo ang plano ko, at wala akong balak na hindi yun gawin. Hindi mo na kailangang gumawa pa ng kwento na ikakagalit ko kay Dad. May ebidensya ako, Araceli, natuon sa kanya ang atensyon ko, and I'll give it to you, para lang maniwala ka sa mga sinasabi ko. Bahagyang nagtagis ang bagang ko, kung totoo nga ang sinasabi mo. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa akin? Why you didn't tell me about this before? Because I was scared, mariin siyang napapikit habang patuloy sa pag-iyak. That night, nagpunta ako sa bahay niyo para malaman kung ano ang nangyari sa inyo. Kung napigilan ba ni Tito Julian ang plano niyong pagtatanan ni Dion. Pero si Tita lang ang naabutan ko roon. We talked, nalaman kung alam niya pala ang plano niyo ni Dion, but still, hindi kanya pinigilan dahil sa kadahilanang masyado na raw nagiging mahigpit sa inyo ni Dion si Tito Julian, hindi siya hadlang sa kung anuman ang namamagitan sa inyo ni Dion kaya nanatili siyang tikom ang bibig at hinayaan kayo sa plano nyo. Namuo ang tubig sa gilid ng mga mata ko nang marinig ko ang kwento niya tungkol kay Mommy, hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yon. Pauwi na sana ako noon at inihatid ako ni Tita sa labas ng bahay niyo nang biglang dumating si Tito Julian. He was out of his mind that time, hindi mo siya makausap ng maayos at bahagyang tulala, hindi namin alam kung bakit siya nagkakaganoon, hanggang sa sinabi niyang he accidentally killed Kuya Lucas. Wala akong magawa kundi ang makinig sa sinasabi niya, hindi ko alam kung dapat kong paniwalaan ang mga bagay na ito. Nagtalo sila, nagkasigawan, at namalayan ko na lang na sinasakal na ni Tito si Tita Rosita. I was shocked, hindi ko nagawang gumalaw para awatin sila. And minutes later, nawala na ng malay si Tita. Nang bitiwan siya ni Tito Julian ay agad na bumagsak ang katawan niya sa gilid ng kalsada. Nilapitan ko agad siya, to see if she's okay or what. Sinubukan ko rin siyang gisingin pero hindi na siya gumagalaw. Doon ko lang napagtanto na wala ng buhay si Tita. Pinunasan ko ang luha ko gamit ang likod ng palad ko. Hindi ko namalaya na umiiyak na pala ako. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa mga narinig, nagsisimula ng magtalo ang puso't isipan ko, hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Baka mamaya ay bagong kasinungalingan na naman ito ni Daphne, at baka idinadamay niya lang si Dad. Hindi papatayin ni Dad si Mommy, he can't do that, masyado niyang mahal si Mommy para saktan ito, mas lalo na ang patayin. Tito Julian threatened me na kapag nagsumbong ako, o may pinagsabihan ng nangyari, ako naman ang papatayin niya at ang mga magulang ko pati na rin ang iba kong mga kapatid. I was scared, kaya mas pinili kong manahimik. Natulala ako sa kawalan habang patuloy na dumadaloy pababa sa pisngi ko ang mga luha ko. Hindi ko kayang paniwalaan ang sinabi ni Daphne, at mas lalong ayaw kong paniwalaan ito. Umaasa ako sa paniniwala kong hindi yun magagawa ni Dad, but he killed Kuya Lucas. Hindi na nakakagulat kung makakaya niya pang gawin yun sa iba. Pero asawa niya si Mommy, hindi niya magagawa yun sa kanya, yun ang itinatatak ko sa utak ko. Nanginginig na tumayo siya mula sa pagkakaluhod niya at dahan-dahan na naglakad palapit sa akin, may kinuha siyang kung ano sa bulsa niya saka naupo sa sahig, sa harap ko. I'm sorry, Cass, I'm sorry for everything, hindi ako umaasang mapapatawad mo kaagad ako, at mas lalong hindi ako umaasang maniniwala ka sa akin sa mga sinabi ko sa iyo ngayon. That's why I'm giving this to you. Kinuha niya ang kamay ko at siya na mismo ang naglagay ng isang flash drive sa palad ko. Ang laman ng flash drive na yan ay CCTV footage. Nakuhanan ng isang CCTV sa kaharap niyong bahay ang nangyari noong gabing yun. Ayan ang magpapatunay na nagsasabi ako ng totoo.
matagal na itong nasa akin. Nang alap ako ng ebidensya noon dahil alam kong kakailanganin ko ito sa pagdating ng panahon, at sa tingin ko, ngayon na ang araw na yon. Nanlalambot kong kinuha yon, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Pero tinanggap ko pa rin ang flash drive, may nagtutulak sa aking panoorin ang nilalaman nito. Nawala ang atensyon ko sa kanya nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Bumulaga sa amin ang nag-aalalang mukha ni Dion. "Are you okay?" Tahimik na tumayo si Daphne at nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto. Nang tuluyan nang mawala si Daphne sa paningin namin ay lumapit sa akin si Dion at naupo sa tabi ko, ibinuka niya ang mga braso niya at ikinulong ako sa bisig niya. Mas bumuhos tuloy ang luha ko dahil sa ginawa niyang pagyakap sa akin. Manang texted me, dumating daw dito si Daphne at narinig niya na lang na nagkakasigawan na kayo rito. What happened? Sinaktan ka ba niya? Tanging iling lang ang naitugon ko sa kanya saka hinilig ang ulo sa balikat niya. "Stop crying, honey, it's fine, I'm here now." Hindi ko magawang kausapin siya o mapagtuunan man lang ng pansin, may ibang bagay ang tumatakbo ngayon sa isipan ko. Kailangan kong mapanood ang nilalaman ng flash drive. Bumitiw na siya mula sa pagkakayakap sa akin at iniharap ako sa kanya, dinala niya ang kamay niya patungo sa mukha ko. At siya na ang nagpunas ng mga luha sa mga mata't pisngi ko. "Okay ka na ba ngayon?" Pilit akong ngumiti saka tumango. "Okay na ako, nagkalabasan lang kami ng sama ng loob sa isa't isa, kaya naging emosyonal ako." Napabuga siya ng hangin at hinalikan ako sa noo, ang isa naman niyang kamay ay humahaplos sa likuran ng ulo ko. Wala akong balak na sabihin kay Dion ang nalaman kay Daphne, lalo na't hindi ko pa nakukumpirma yon. Nang tuluyan na akong tumahan, pinaalis ko na ulit si Dion at pinabalikan si Elton kung saan man niya ito iniwan. Noong una ay ayaw niya pang pumayag, pero kinalaunan ay napilit ko rin. Naupo ako sa mahabang sofa at inilapag ang bitbit na laptop sa center table, dali-dali kong isinaksak ang flash drive na ibinigay sa akin ni Daphne sa laptop at kinalkal ang laman nito. Ilang minuto ko pang kinalkal yon bago ako may makitang isang folder na may lamang isang video. Kumalabog ng malakas ang dibdib ko kasabay ng pagpindot ko sa mouse dahilan upang mag-play yun. Nakagat ko ang labi ko habang nakatuon ang mata sa screen ng laptop at walang kurap na pinanood ang nakaplay na video. Kita ko ang paglabas nila Mommy at Daphne mula sa loob ng gate ng bahay namin, saglit silang nag-usap sa gilid ng kalsada pero napatigil nang may isang itim na kotse ang huminto sa gilid nila. May lalaking lumabas sa kotse, si Dad, na parang wala sa sarili, ni pati ang pagpark ng kotse niya ay hindi maayos. Sa CCTV footage na nagka-play, parang nag-uusap silang tatlo, hanggang sa parang nagkakasigawan na si Mommy at Dad, at sa mga sumunod na eksena, umawang na lang ang bibig ko sa gulat. Kitang-kita ko sa video na pinapanood ang pagbiglaang pagsakal ni Dad kay Mommy habang si Daphne naman ay parang natulala sa gilid. Nakita ko pang pilit na nanlalaban si Mommy, pero hindi niya nagawang pigilan si Dad. Nagunahang tumulo ang luha ko nang makita ko ang pagbagsak ng katawan ni Mommy sa gilid ng kalsada. Hindi na gumagalaw, hindi ko na nagawang tapusin pa ang video pinapanood at napahagulgol na lang ng iyak. Hindi matanggap ang napanood. Iyak lang ako ng iyak habang nararamdaman ang matinding sakit sa puso. Hindi ko matanggap na ang sarili kong ama ang pumatay sa Mommy ko. Hindi ko pinaniwalaan si Daphne kanina. Pero ang totoo pala ay nagsasabi siya ng totoo, si Dad ang pumatay kay Mommy. Paano niya nagawa yun? Langya siya, demonyo siya. Ang gaga ko para hindi mapansin ang bagay na yun, naaalala ko, noong araw na yon nang bumalik ako sa bahay ay naabutan ko si Berna sa bahay na nag-iisa. Sinabi niya sa akin nasa morgue na si Mommy at si Dad ang nag-aasikaso para sa magiging burol nito. Nang bumalik si Dad sa bahay, sinimula na agad ang pagse-set up sa bahay para sa burol ni Mommy na nagtagal lang ng 3 araw. Walang ginawang autopsy, si Dad ang nag-asikaso sa naging burol ni Mommy, kaya sigurado akong doon siya nakakuha ng pagkakataon para linisin ang krimen na ginawa niya. Dahil walang naging marka ang leeg noon ni Mommy, walang bakas na sinakal ito, at may isang paraan lang para mawala yun. Iyon ay ang paglalagay rito ng makeup para hindi mahalata. Unti-unti na akong nalilinawan, pero hindi pa rin ako makapaniwala sa natuklasan ko. Paano niya nagawa yun? Pinatay niya ang sariling asawa, ang ina ng mga anak niya,
At ang babaeng mahal na mahal niya, ang pagpatay niya kay Kuya Lucas na hindi naman niya kadugo o kaano-ano ay maiintindihan ko pa. Pero ang pagpatay niya sa sariling asawa ay ni kahit kailan ay hindi ko maiintindihan. Ang masakit pa roon, hindi man lang nabigyan ng hustisya ang mga taong pinatay niya, hindi man lang niya napagbayaran ang mga kasalanang ginawa niya. Marahas kong pinunasan ang mga mata ko at kinalma ang sarili, mabilis kong isinara ang laptop at kinuha ang flash drive saka nagmamadaling nagtungo sa walk-in closet para magpalit ng damit. I'm sorry, Dad, but I need to do this.